Nandito po tayo sa ating palayan ngayon at sasabihin natin yung rason kung bakit palay ang ating tinanim ngayon at hindi mais. Tapusin nyo yung video ito para matutunan nyo, malaman nyo ang rason kung bakit sa buwan ng July hanggang November ay tayo ay nagtatanim ng palay. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Tayo po ay nagtatanim ng palay na hindi mais dahil sa buwan ng July, August, September, October, November may malalakas na ulan. At noong nakaraang taon, sinubukan po nating magtanim ng mais na buwan ng Mayo yata o Abril. Inabutan ito ng ulan noong bandang August or malalakas na ulan noong July, August. Hindi po maganda yung naging outcome, kaya hindi ko na po inulit na magtanim ng mais sa buwan ng April at May. Nagtanim ako ulit ng mais noong buwan ng March, kasi buwan ng March, April, May, June tagtuyot pa yon, kaya umani tayo ng marami. So ang rason kung bakit hindi tayo nagtatanim dahil kapag malakas ang ulan at nabababad yung mais, hindi po maganda yung kanyang performance. Either mamamatay, malalanta, at hindi siya gaganda. So dito sa amin, kami nagtatanim ng palay. Hindi sana, pero mas maganda na palay ang itanim dahil unpredicted po yung ating season, dahil gaya ngayon kukunti yung ulan, pero hindi natin alam, baka sa mga susunod na araw darating yung mga malalakas na ulan. So to be safe, nagtanim po tayo ng palay. Medyo lumalabas ngayon maraming damo, pero susubukan natin yung i-control sa atin ng mga herbicide. So sa inyong lugar, kung hindi pwedeng magtanim ng mais kapag tagulan, lalo na nabababatan ng tubig, huwag niyo pong ituloy. Kasi kaya lang sa akin na subukan ko at napag-aralan ko na sa mga buwan ng July, August, September, October, November, hindi pwedeng magtanim. Kaya kagaya ng naranasan ko na ako'y nalugi nung nakaraang taon, hindi ko na inulit. So nagpalay ako, come what may, dahil meron namang generator, ito na lang yung i-maintain ko. Tapos magtatanim pa tayo ng maaga na ngayon ng sili. Nandito po tayo at prepare natin yung pagtatamnan natin ng sili. Ngayon po ay August 11 at panahon na po para magtanim. Though ang sili ngayon ay mababa, talagang ang dami. At ang dami pa ring planong magtanim. Pero ang technique po para kung ano yung paano mag-decide ng itatanim. Punta po kayo sa market, alamin po ninyo kung ano yung mura. Kung ano yung mura ngayon, siya ninyong itanim. At kung ano yung mahal ang presyo, huwag nyo pong itatanim. Dahil sigurado
aabutan kayo ng talagang mababang presyo. So kapag mababa kasi ang presyo, kokonti yung magdi-decide na magtanim. Pero kapag mataas yung presyo, unahan yan sa pagtatanim. Sa mangyayari, maraming supply ang darating sa panahon ng harvest. Kaya kung ako sa inyo at nagbabalak kayong magtanim ng isang commodity, or halimbawa nagbabalak kayong magtanim ng gulay or mais or palay, tingnan niyo po kung kaya niyong i-produce, mayroon kayong market, at siguradong kikita kayo pagkatapos. Ngayon nagtanim po din po tayo ng okra. Medyo mataas ang okra, kaya lang napansin ko na yung mga nagdantaon, kokonti yung yung nagtatanim ng okra, at kadalasan tumataas po yung presyo. Kaya nagtalim ulit tayo. Medyo konti nga lang kasi testing lang, para kung halimbawa mababa yung presyo, hindi masyadong masakit. Pero kung halimbawa mataas yung presyo, kagaya ng mga natikman natin ng mga nakaraang taon, swerte po. Kaya yun pong maipapayo ko sa mga farmer na nagbabalak pong magtanim. Ang tingin ko sa mais, kahit anong buwan, itong hybrid yellow corn na pwede tayong magtanim. Pero yung mga purple, yung mga sweet corn at mga white corn, tignan niyo po yung panahon. Kung mababa na yung presyo, masyadong mababa yung presyo, magtanim na kayo ng mais na white corn, yung purple or yung sweet corn, dahil sigurado ayaw nilang magtanim dahil mababa ang presyo. Pero pag mataas, wag po kayong magtanim, kasi mag-uunahan po yung mga farmer na magtanim ng mga mais na yan. So patuloy kayong tumutok sa ating sa ating channel, at patuloy po nating i-share sa inyo yung mga kaalaman tungkol sa farming. At sa abono naman, ito sinubukan nating abonoan ito ng katatanim pa lang, pero nakita ko na parang hindi yata maganda. Lalo na itong ating bukid ngayon, itong ating palayan, hindi nababaran ng tubig. Kaya next time, alam ko na yung aking gagawin. So we are still in the process of learning, kasi maraming pagbabago. Panahon nagbabago, yung mga varieties nagbabago. So kailangan ng patuloy na pag-aaral. So patuloy po kayong manood, patuloy po kayong sumubaybay sa ating mga video, para malaman po ninyo yung mga update, yung mga dapat nyong baguhin, yung mga dapat nyong malaman, at yung mga dapat nyong gamitin sa ating pagtatanim at pagpapalaki ng tanim. So maraming salamat sa inyong panonood. Balik po kayo at mag-update po kayo sa ating channel para gumanda po ang inyong ani at lumaki ang inyong kita. At huwag niyong kalimutan, alagaan po ninyo ang inyong katawan. Maraming pong nagkakasakit ngayon, kaya imunomongkahin natin na try ninyo yung ating MXT na napakaganda sa kalusugan. Ako halos 1 taon ko nang ginagamit yon. Halos ngayon ko lang nasubukan na tumaba at mag-gain ng kilos. Dami ko ng mga vitamin na sinusubukan dati, pero hindi nagbabago yung aking timbang. Ngayon talagang nag-add ako ng 6 na kilo na in 30 years na hindi ko nasubukan yun. Dami ko ng vitamin na saka maganda yung katawan, hindi ka talaga tinatablan ng ubo at sakit kaagad. Kaya ito tayo, patuloy na naglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Balik po kayo.